Nawala. Bigla na lang nawala si Evangeline Casamote sa sarili nilang bahay sa Kawit, Cavite. Isang pangyayari na agad naging usap-usapan sa buong barangay. Walang paalam. Walang iniwang mensahe sa kahit na sino man nakakilala niya sa baryo o sa asawa niya mismo. Kaya naman, halos mabaliw sa kakahanap ang asawa niyang si Nandeng Casamote. Araw-gabi siyang umiikot, nagtatanong, umaasang may makapagsasabi kung nasaan ang kanyang asawa at ang nag-iisa nilang anak, hanggang sa bigla na lang isang putok ng baril ang narinig ng mga kapitbahay sa bahay nila Nandeng. Pero bago mangyari ang araw ng putok, ay hindi alam ni Nandeng na matagal na palang nawala si Eva. Hindi sa pisikal na kasakasama nito, kundi sa puso nito. Dahil matagal nang nawala ang pagmamahal ng misis niya sa kanya. Dahil tandaan niyo ito mga lalaki, kapag babae ang nanlalaki, siguradong checkmate na yan. Lalo na kung nakuha na ang puday niya. At ang mas masakit, hindi lang basta iniwan si Nandeng. Dahil ayon sa kwento ng tito niya at sa nalalaman ng mismong kabaryo nila, isang matandang binata ang kumalikuot sa asawa niya. Kaya naibiyahe ito dahil sa kapirasong langit. Yan ang misteryong pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ang pagkawala ng isang pamilyadong babae na dala pati ang anak niya. Year 2013. Matapos ikasal si Mr. and Mrs. Casamote noong 2006, ay naging maayos naman ang kanilang pagsasama at nabiyayaan pa nga sila ng isang anak na babae. Tipikal na pangkaraniwang pamumuhay ng isang pamilyang Pilipino ang pamumuhay nila. Hindi mayaman pero sapat naman ang kinikita ni Nandeng para hindi magutom ang maliit niyang pamilya. Karpintero, mason o skilled worker itong si Nandeng. Basta sa gawaing construction, lalo na sa bahay, ay marami itong alam. Minsan pumapasok ng arawan. Minsan naman ay kumukuha siya ng kontrata at kumukuha na rin siya ng kasama kung malakihan ang gagawin. Samantalang ang asawa nito na si Eva ay housewife lang, nag-aalaga ng bata. At gaya ng tingin ng iba, ang pamilya nila ay maayos at walang problema. Pero hindi rin alam ng mga kapitbahay na kagaya ng ibang relasyon, wala talagang perpekto, hanggang sa dumating nga ang taon ng 2013 ay dito nangyari ang lahat. Itong si Nandeng mga kaibigan ay mabait naman kung sa mabait at masipag kumayod. Ang kaso nga lang, ang problema sa kanya ay hindi niya pinapakinggan ang asawa niyang si Eva, lalo na sa mga ipinapagawa nito sa kanilang bahay. At ganito ang tipikal na eksena nilang dalawa. Nandeng, ayusin mo nga yung pinaggaganuran ng tubig sa poso natin. Gusto kong masemento yung palibot niya o yung flooring kasi madulas at puro lumot na yung mga bato at maputik pa kasi doon. Hinaing ni Eva sa asawa. At ang sagot pa naman ni Nandeng, aba maayos pa naman doon ang poso ah. Nakakapag-igib ka naman ng maayos, di ba? Oo nga, pero gusto ko sanang maayos yung flooring dahil baka madisgrasya ako doon. Tugon ni Eva. Ano ka ba? Hindi naman importante yung flooring na yan. Ang mahalaga ay may lumalabas na tubig sa poso na iniigiban mo. Ayos pa yan, sagot ni Nandeng. Ano ka ba naman? Pag ibang tao ang nagpapagawa sa'yo, ang bilis mong gawin. Pero pag ako, halos ayaw mong pakinggan. Galit na sagot ni Eva. Naku, ang dami-dami mong sinasabi. Ang daming arte. Maglaba ka nga lang at wala akong gagamitin bukas sa trabaho. Sabi ni Nandeng na parang walang pakialam. Wala namang magawa si Eva, kundi sumunod na lang kasi ayaw naman makinig ni Nandeng sa kanya. Ganon-ganon na lang palagi ang pinag-aawayan ng dalawa. Pero sa mga lalaki, kung hindi kayo aware, normal lang sa babae ang magpapansin at humiling. Dahil nga, sabi nila, base sa biological side nila, may pagka-attention seeker sila. Mahilig silang kumuha ng validation. Kaya kung naiintindihan sana ni Nandeng ang asawa niya, ay pagbibigyan niya ito. Kaya ka nga lalaki para umintindi, di ba? Bagay na hindi naiintindihan ni Nandeng sa asawa niya. Hanggang sa isang araw ng linggo, pumunta ang ate ni Eva sa bahay nila para sabihan sana si Nandeng na may ipapagawa ito sa bahay niya sa kalapit na baryo. Sayang hindi ko naabutan ng asawa mo. Ikaw na lang ang magsabi ha, na ipapaayos ko lang yung terrace namin. Papasemento ko kasi pag tag-ulan, nagpuputik doon.
sabi ng ate ni Eva. Ay sige ate, sasabihin ko pagdating niya. Kasi may kinausap lang siya sa bayan sa bagong kontrata niya, sagot ni Eva. At pagdating na nga ni Nanding sa bahay nila ng pananghalian, habang kumakain sila ni Eva, kasama ang kanilang anak. Nanding, puntahan mo raw si ate bukas kung hindi ka busy. May ipapagawa daw siya, yung terrace nila. Ah, ganun ba? Sagot lang ni Nanding, tapos ay nagmamadali na itong kumain at naghugas ng kamay. Oo, alis na ako, sabi niya. Ah, bakit? Linggo ngayon aalis ka? Tanong ni Eva. Di ba sabi mo may ipapaayos si ate? Pupuntahan ko na ngayon, tugon ni Nanding. Tumaas ang kilay ni Eva at sinabi, kung ibang tao magpapagawa sa iyo ang bilis mo, pero pag ako, wala ka man lang kamor-amor na gawin pag ako nagsabi. Sus, yan ka na naman Eva, kung ano-ano na naman sinasabi mo, sagot ni Nanding sabay alis agad. Ayon sa kwento ng ate ni Eva, pumunta nga si Nanding noong araw na yon sa kanila at inayos ang teras. Sinimento niya ang flooring, at ang malupit, hindi na siningil ni Nanding ang ate ni Eva dahil maliit lang naman daw ang ginawa niya. Bagay na ikinagalit na naman ni Eva dahil imbes na magpabayad siya, ginawa pa niyang libre ang ipinagawa ng ate niya. Hanggang sa dumating ang punto na nag-iigib ng tubig si Eva sa poso nila, na bigla na lang, aray ko! Nadulas ito dahil sa maputik na palibot ng poso. Mula sa kalsada ay nakita siya ng isang lalaki. At dito napapasok sa kwento si Anton Laboranti, isang driver na matandang binata. Nasa higit 40 na pero wala pang asawa. Ni hindi rin nagkakanobya. Nakita niya si Eva na nakasalampak sa tabi ng poso, kaya lumapit siya para tulungan ito. Ay naku Eva, ano ba kasing ginawa mo? Wala nadulas ako sa pag-iigib, sagot ni Eva. Talagang madudulas ka dito. Tingnan mo naman tong palibot ng poso nyo. Kaya nga gusto ko sanang masimento ito para hindi maputik dito, sabi ni Eva. Ay ganon ba? Bakit di mo sabihin sa asawa mo? Sagot ni Anton. Napabuntong hininga na lang si Eva at sinabing, wala naman akong maasahan doon. Ah, ganon ba? Maiksing tugon ni Anton na parang naaawa. Hanggang sa nagulat na lang si Nanding, isang linggo ang lumipas, ay nasimento na ang buong palibot ng poso nila. At nang tanungin niya ang asawa kung sino ang gumawa, sinabi ni Eva na isang kabaryo ang nagmalasakit sa kanya. Pero si Nanding ay parang wala lang. Sinabi pa nga nito na, hindi naman grabe ang nangyari sa'yo. Ang drama mo talaga. Bagay na mas lalong ikinagalit ni Eva. At dumaan ang mga araw sa taon ng 2013. At marami pang tulong ang ginawa ni Anton kay Eva sa tuwing wala si Nanding. Hanggang sa hindi na namamalayan ni Nanding na nagkaroon na ng relasyon si Anton at si Eva. Di alam ni Nanding na binabayo na ng ibang lalaki si Eva. Kumbaga iba na ang nagmamay-ari ng puso niya ng mga panahong ito. Pati ang kapirasong langit nito ay iba na ang dumidilig. Tiwalang-tiwala kasi si Nanding sa asawa niya. Alam niyang matinong babae si Eva mula nang mapangasawa niya. Maganda at mabait pa. Pero sabi nga nila mga kaibigan, walang bagay na permanente sa mundong ito. Maski ang ugali ng tao ay nagbabago kung hindi mo na ibibigay ang kagustuhan nito. Lingid sa kaalaman ni Nanding, habang nasa trabaho siya, may mga nakakita na sa asawa niya at kay Anton. Minsan sa bahay nila mismo, minsan sa bahay rin ni Anton, palihim na nagtatagpo ang dalawa. Siyempre, sa likod ng utak ng mga tsismosa sa baryo ay alam na nila ang nangyayari. Hindi naman hipokrito ang mga tao. Dahil ano naman ang gagawin ng isang babaeng may asawa sa bahay ng isang single na lalaki? Siguro ay nagpapamaniho ng dalawang nakaumbok na buko niya dahil siya na ang sinasakyan ng mamang driver. Ganon ang biruan ng mga lalaki sa baryo nila na walang kamalay-malay si Nanding na kulang na lang daw ay may inuduro na ang bunbunan niya dahil sa ipot. Ayon sa mga nakaalam sa baryo, minsan pangaraw ay nakikita si Eva na nakasakay mag-isa sa tricycle ni Anton. At kapag si Eva ang sakay, hindi na nagsasakay ng ibang pasahero si Anton. Hinala ng iba, pumupunta sila sa bayan o sa kabilang bayan para hindi sila matiklo at doon na kinakalikot ni mamang driver si Eva. Pero lahat ng iyon ay hinala pa lang ng mga tao. Hanggang sa dumating ang araw na, "O Eva, bakit walang nakalabang damit ko?"
Tanong ni Nanding. Aba, ikaw ang maglaban ng damit mo. Total kung ako ang humihingi ng pabor sa'yo, hindi mo naman ginagawa. Sumbat ni Eva. Kung ano-ano naman sinasabi mo, nagpapansin ka na naman at gumagawa ng away. Sagot ni Nanding. Basta. Mula ngayon hindi na ako maglalaban ng damit mo. Dahil maski ako hindi mo sinusunod ang mga hiling ko sa'yo. Buti pa ibang tao pinapakinggan mo. Sagot ni Eva. Walang nagawa si Nanding kundi maglaban ng sarili niyang damit. Pero parang manhid at walang pakiramdam si Nanding dahil hindi niya alam na kaya ganoon ang asawa niya ay may ibang lalaki na sa buhay nito. At iyon ay ilang bahay lang ang pagitan mula sa kanila. At ang nakakatuwa mga kaibigan, tampulan ng tukso itong si Anton. Ang tawag sa kanya ay matandang binata, lalaking hindi raw nagagamit ang batuta. At kasama pa nga si Nanding sa panunukso kay Anton minsan sa baryo. Mahinang lalaki daw ito dahil matanda na pero never been kissed at never been touched. Virgin na lalaki kumbaga. Hanggang sa dumating ang araw na may tinatapos na bahay si Nanding kasama ang ibang construction worker. Nag-overnight sila dahil sa buhos ng second floor ng bahay malapit sa bayan. Umaga na nang dumating si Nanding sa kanilang bahay. Nakapagpaalam naman siya sa asawa niya dahil sa trabaho. Pero pagbaba pa lang niya sa kalsada, napansin niyang tahimik ang kanilang bahay. Pumasok siya. Sarado ang pinto pero hindi nakalak. Ilang beses niyang tinawag ang pangalan ni Eva, pati ang anak nila. Pero wala. Ni anino ng pamilya niya ay hindi niya makita. Kinabahan siya. Nakita niyang halos ubos na ang damit ng asawa niya sa aparador. Pati ang damit ng anak nila. Doon niya naisip, baka naglayas na nga si Eva. Dali-dali siyang pumunta sa mga kamag-anak nila sa baryo. Palakad-lakad siya hanggang sa umabot siya sa bahay ng tito niya. Hoy Nanding, ano bang hinahanap mo? Paggabi na parang maghapon ka nang pabalik-balik dito, sigaw ng tito niya. Doon na sinabi ni Nanding, nawawala ang asawa niya at ang anak niya. At doon nagsimula ang misteryo ng pagkawala ni Evangeline Casamote. Summer noon, 3 araw nang hindi pumasok si Nanding Casamote at binilinan naman siya ng kanyang tito noon na antayin na lang ang asawa nito at ang anak dahil baka nagpapalipas lang ng sama ng loob iyon kung may nagawang mali si Nanding. Pero 5 araw na ang lumipas at wala pa rin kaide-ideya si Nanding kung nasaan ang pamilya nito. Ni hindi nga niya makontak sa number nito si Eva. Hanggang sa pang-6 na araw, kainitan ng tanghali, ay biglang dumating ang tito ni Nanding sa kanilang bahay. Pamangkin, may nakapagsabi na nakita ang asawa mo sa kabilang bayan, sa Rosario. Napataka pa si Nanding dahil alam niyang wala namang pamilya o kamag-anak doon ang asawa niya. At nagulat na lang siya nang sinabi ng tito niya na nakita raw si Evangeline na kasama si Anton, ang tricycle driver na matandang binata sa baryo nila. Doon na nagpuyos ng galit si Nanding ayon sa kwento ng tito niya. Pero binilinan siya nito na kumalma at huwag padala sa galit. Hindi na lang nagsalita si Nanding at mabilis itong kumilos upang kausapin ang taong nakapagsabi sa tito niya kung nasaan nga ang kanyang asawa. Mabilis ang naging kilos ni Nanding hanggang sa sumapit ang 3 araw ng kanyang paghahanap. At doon, nakita na nga niya si Evangeline kasama ang anak nito sa isang maliit na apartment. Pero hindi niya inabutan si Anton. Ang asawa lang niya ang naroon. At ayon sa kwento ni Nanding sa tito niya, nang makauwi ito, "Anong ginagawa mo dito? Malanding babae ka, isa kang puta." Bungad na salita ni Nanding sa asawa. Pero halos walang emosyon daw si Eva na humarap sa kanya at nagmatigas ito. "Oh, malandi na akong malandi. Puta na akong puta. Pero hindi na ako magtitiis sa kagaya mong walang silbing asawa." Sumbat ni Eva. Doon ay natutukan daw ng baril ni Nanding si Eva. Pero sinabi ni Eva, "Sige, patayin mo ako. Patayin mo ang ina ng anak mo, gago. Inutil ka. Ni hindi mo man lang ako napagbigyan sa mga kahilingan ko." Sa narinig na iyon ni Nanding, mas lalo itong nagpaapoy ng galit at muntik na raw niyang makalabit ang baril. Pero hindi natuloy. At sinabi ni Nanding, "Hiwalayan mo si Anton.
kundi idedemanda ko kayo sa ginawa nyo. Ang sagot daw ni Eva, idemanda mo kami kung idemanda mo kami. Pero kahit kailan, hindi na ako babalik sa walang kwentang lalaki na kagaya mo. Tanga. At dito na napagtanto ni Nanding na wala na siyang pag-asang mabawi si Eva. Nagmakaawa pa raw si Nanding. Ang kaso lang ay wala na talaga. Checkmate na siya. Umuwi si Nanding sa Kawit, Cavite na luhaan. Maski ang kanyang anak ay hindi niya nakuha. Dahil nasagot man ni Nanding ang misteryo ng pagkawala ng asawa niya, ay wala na rin pala siyang pamilya. Lahat ng nangyari ay ikinwento niya sa tito niya. At ayon sa salaysay ng tito niya, isang araw ay nakarinig na lang sila ng isang putok ng baril mula sa bahay ni Nanding. At nang tignan nila ito, nagpakamatay na si Nanding. Ayon sa pulisya, ang baril na hawak ni Nanding ay nakuha o nahiram pala niya sa isang kaibigan bago ang pagpunta nito sa Rosario. At ang baril na iyon ang gagamitin sana nito para patayin si Anton. Ngunit hindi nga niya naabutan ito sa tinutuluyan ng asawa niya. At ang dati niyang asawa mismo ang nagpahina sa loob niya. May liham na iniwan si Nanding. Ang naging kasalanan niya lang daw ay hindi siya masyadong nakikinig sa asawa niya. At ang may kasalanan daw ng pagpapakamatay niya ay ang asawa niya at ang lalaking kalaguyo nito. Doon napaisip ang mga magulang at tito ni Nanding na idemanda si Eva. Para sa kanila, may nagtulak kay Nanding sa sukdulang desisyon. At iyon ay si Evangelen at ang lalaking si Anton. Ilang linggo matapos ang libing, nagpasya ang pamilya ni Nanding na magsampa ng kaso laban kay Eva. Ang gusto nilang ipaglaban ay pananagutin ito sa sinasabi nilang pagtutulak kay Nanding sa pagpapakamatay. Sa kanilang paniniwala, kung hindi iniwan ni Eva si Nanding, kung hindi siya nakipagrelasyon kay Anton, at kung hindi niya sinaktan ang damdamin nito sa harap mismo nito, hindi sana hahantong sa ganoong trahedya. Ang kaso na kanilang nais isampa ay maaaring pumasok sa ilalim ng konsepto ng inciting to suicide o pagtutulak sa isang tao na kitilin ang sarili nitong buhay. Ngunit ayon sa batas sa Pilipinas, partikular sa Revised Penal Code, napakahirap patunayan nito. Kailangan malinaw na may direktang udyok, utos o malinaw na intensyon ang isang tao na hikayatin ang biktima na magpakamatay. Sa investigasyon, tinanong si Eva. Sa kanyang panig malinaw ang kanyang depensa. Ayon sa kanya, matagal na raw siyang naghihirap sa relasyon nila ni Nanding. Hindi raw siya pinapakinggan, hindi binibigyang halaga, at unti-unti raw siyang nawalan ng pagmamahal. Ang pag-alis niya ay hindi para sirain si Nanding, kundi para iligtas ang sarili niya sa isang relasyong hindi na siya masaya. Tungkol naman sa insidente sa Rosario, inamin ni Eva na nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo. Ngunit itinanggi niya na inudyukan niya si Nanding na magpakamatay. Ang mga salitang binitawan niya, ayon sa kanya, ay dala lamang ng galit at emosyon sa sandaling iyon, hindi intensyon na saktan o itulak si Nanding sa kamatayan. Samantala, si Anton ay nadawit din sa usapin. Ngunit wala ring direktang ebidensya na siya ay may kinalaman sa pagpapakamatay ni Nanding. Ang tanging basehan lamang ay ang relasyon nila ni Eva at ang hinala ng pamilya ni Nanding. Sa huli, nahirapan ang mga awtoridad na buuin ang kaso. Kahit may iniwang liham si Nanding na sinisisi ang kanyang asawa at ang kalaguyo nito, hindi ito sapat bilang matibay na ebidensya sa korte. Sa batas, ang suicide note ay maaaring tingnan bilang emosyonal na pahayag, ngunit hindi automatikong patunay ng krimen ng ibang tao. Dahil dito, hindi umusad ang kaso laban kay Eva at Anton. Walang naisampang matibay na kaso na magdudulot ng pananagutan sa kanila. Ang nangyari ay itinuring pa rin bilang isang personal na desisyon ni Nanding, kahit masakit itong tanggapin para sa kanyang pamilya. At doon nagtapos ang laban sa korte. Walang nakulong, walang naparusahan. Tanging lungkot, galit, at mga tanong ang naiwan sa pamilya ni Nanding. Isang paalala na hindi lahat ng sugat ay kayang pagalingin ng hustisya, lalo na kung ang pinagmulan ay emosyon, pagmamahal, at mga desisyong huli na para baguhin. Sa kwentong ito,
pinapatunayan lamang na sa mga maliliit na bagay nagsisimula ang malalaking gulo. Kung sana lang ay naiintindihan ni Nanding ang asawa niya at ang likas na ugali ng isang babae, maaaring naging maayos pa ang kanilang pamilya. Pero kay Eva, hindi rin naman lisensya para sa isang babae ang magloko dahil lang hindi siya napapaburan ng asawa niya. Kaya kayo na lang ang humusga sa kasong ito mga kaibigan kung sino ba ang tama.